Mga kapatid, ito po, nasa bun po ni Senator Rapi Tulfo, si Senator Amy Marcos. Nagkabalitaktakan po ang dalawa sa pagdinig po ngayong araw sa Senado ng budget po ng National Irrigation Administration. Sa patuloy pong pagbibigay ng pondo ng gobyerno rito ay nananatili pong palpak ang ahensya po ng NIA or National Irrigation Administration. Kinwestiyon po ni Senator Rapi Tulfo ang humigit kumulang 261 million na hinihingi po ng tanggapan ng NIA sa isang proyekto lang po, yung Balugbog Multipurpose Project po, na hanggang ngayon po ay ilang taon na po na nakatenga at wala pa pong improvement. Ito po ay umaabot na po ng mahigit 10 taon. Wala pa pong nangyayari sa proyekto, kaya kinuwestiyon po ni Senator Rapi Tulfo ang paghingi ng patuloy-tuloy na paglobo at pagtaas ng budget po ng NIA. Gayong ang pagsiservisyo naman po nito ay palpak at humihingi po ito ng 18.8 kabuuang budget po ng buong NIA na sinasabi naman ni Senator Rapi Tulfo na nagkakaroon na po ng nakawan at kawatan sa departamento po ng National Irrigation Administration. Hindi po nakapagpigil si Senator Rapi Tulfo at natamemi po Senator Amy Marcos sa ginawang pagbanat po ni Senator Rapi Tulfo dito sa NIA. Panoorin po natin mga kapatid ang kanilang naging balitaktakan. Sponsor, before my interpellation, I would like to show some slides. And this pertains to some projects, okay, of NIA. Does the good sponsor or the people behind you, do they know what this project's all about? Opo, kabisado natin yung balog-balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos Grabe, ang NIA 261. para sa maintenance nitong bulok na irrigation. 261 to maintain ang isang hulok, inaamag, kay stop muna doon, na balog-balog project. Pwede bang paki-explain po? Maraming kawatan dyan sa sinasabi NIA. ng NIA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa balog-balog kasi nga wala pa namang nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? At ano pong balak ng NIA para sa proyektong ito? Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong balog-balog multipurpose project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land which will benefit 23,000 farmers sa Tarlac. 50 years in the making. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Nung last hearing, if I remember, ang sabi ng NIA by 2027, matatapos na itong balog-balog. Fully completed na. And that was last year during a Blue Ribbon Committee hearing. Now, ang sabi din nila, 50% completion na raw, completed na yung project. Now, nagpadala ako ng tao ko doon para magkaalamanan. And one of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga at walang activity. So, kung 2027 sinasabing matatapos at wala ako nakikita activity at nagtanong-tanong kami doon sa mga residente, galit na galit sila dahil meron daw minsan pumunta doon na inspector at after that, wala na. Yes, tama po yan. Dahil ilang beses na yan na dekada-dekadang binibigyan ng pera, hindi matapos-tapos. At ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil
ayon sa NIA sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment, at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irigasyon na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala ko siya nakita ng tao nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro, yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Patay. Yung po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pero wala ko nakita ng isang kaluluwang tao. So, binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. Wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga-NIA, nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na na-expose ko ito last year. That's correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, inuna kasi yung diversion dam at may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Yun nga po Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027, Ngayon 2028 na po. 2028, baka next year, 2020 na naman. Kaya nga tawaran ng tawaran. Following year, gagawin ng 2029. So wala nang katapusan. So wala akong nakikitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So ano Kaya nga napunta na sa NEDA, at i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula ako naging congressman, nilalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na impakan ng tubig. Correct. So, bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito? Ang sinasabi nila, yung phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastusan. Pero yung high dam, na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA. Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So, sana pupunta again, for the end time, sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, Doon sa pabayad phase sa 1, yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na naka-project ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang napapatayo sa high dam. Thank you po. Now, ito pong 261 million pesos na budget na binibigay sa NIA para sa maintenance nitong Balog-Balog phase 2 po. Phase 2. Bakit po? Gagastos kayo sa phase 1 samantalang yung budget naka-allocate para sa phase 2. I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. Pero hindi pa raw nasisimulan. Hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Patay. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa phase 1? Sagot, Amy. Ba't natahimik ka? The amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But in as much as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari doon sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog phase 2? Sana Sabi nila nandun pa, hindi pa nagagastos. nandoon pa. At ngayon, magiging ulit ng 2061, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. Grabe, no? So kung gano'n, bakit Sayang sila ang humingi ng pera? pondo.
para sa MOA nitong bulok na proyekto nito. But every year, walang mintis, humingi sila ng 261. Grabe. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA, kailangan nila simulan kagad ang restructuring. So, Kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. pakisabi po sa kanila, loko nila lelong ng panot. It's very simple dito, Mr. President, Ay, nako. Madam Sponsor, na umiiwas ang NEDA sa isang simpleng tanong na kailangan lang ng simpleng sagot. Ng NIA, simpleng tanong, kailangan simpleng sagot lang. Mangyari po kasi, itong project na ito, napakatagal na ng panahon, nakatenga, nabubulok na, and yet, merong allocated na amount requested ng NIA for the MOE, 261 million. Na ngayon, kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't pa sila humihingi? Ngayon, kung ang gusto nila ay para sa completion ng project, dapat capital outlay, hindi po MOE. How would you maintain something na hindi pa operational? The only time that you would need operational expenses or MOE budget to a certain project kung tapos na yung proyekto to maintain it. Pero kung hindi pa completed ang project, you don't need a budget for the MOE. Tama. You need capital outlay kung ang gusto mo ay para tapusin itong proyektong ito. Aminado naman ang NIA na talagang MOE ang pagka-release at pagka-pangalan ng budget, pero hindi siya ginagamit pang maintenance dahil GOCC nga ang pag-release sa kanila ay MOE kahit hindi maintenance ang Kapag sila pumapayag po na it's under MOE. DBM kasi regulations yan. Kapag GOCC, iba yung bansag. Ang Okay. tawag talaga MOOE dahil subsidy ng national government sa korporasyon. So, ano pong plano ng NIA doon sa 261 million kada taon na sabi nyo nandoon lamang sa kanila, natatambak na? Anong plano nila gawin doon sa perang yon, Mr. President, Madam Sponsor? Okay, ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon, palibasa hindi na nagamit sa taong ito ng 2024, hindi sila hihingi ng panibago for 2025. They will stop. Carry over na lang. Good. Okay? So, may follow-up question din. Ano ang balak nila dito sa project na ito? Sinabi nila nung last time, 2027, ngayon 2028 na naman. So, ano ang guarantee? So, ano yung mga ginagawa nila na para ma-ensure by 2027 o 2028 matatapos na talaga itong proyektong ito? Dapat, kung mangangako sila sa 2028, 2024 ngayon, sana man lang may kunting activities na nangyari doon sa project site. Ang sabi kanina, Mr. President, Madam Sponsor, nagbabayad sila sa ngayon ng mga tao para bantayan yung mga heavy equipment. Nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala po nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, Bistado. yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. So siguro, mas maganda kung aminin na lang na na naging pabaya sila rito o may konting corruption, then I will stop. Tama po yun. Good. Kasangga po ako sa inyo na nai-skandalo talaga dito sa balog-balog multipurpose, inaasahan ng taong bayan, subalit walang dumarating, dekada-dekada na yan. Ang tanging magagawa ng NIA, ang sabi nila, pagkat labis sa 2.5 billion ang halaga ng project, ay abangan yung NEDA ICC for the extension of the project hanggang 2028 na po ngayon. At ang cost, lumaki na, naging 18.8 billion yung total cost. Grabe, Yun ang laki. kanilang solusyon ngayon, abangan na lang muna at antayin Abangan. kung ano yung Okay. status ng NEDA. Right. So, sa ngayon, dahil ang target date is 2028 na para makomplete yung project, ano po yung mga steps, ano po yung mga programa na ginagawa ng NIA para may sakatuparan na yung completion ng project by 2028 as they promised? Ayon sa kanila, na-update na nila yung mga dating plano kasi napakatagal na nga nitong project na to at pinangunahan na nga nila at humingi na nga ng pera yung hinahanap natin na 200 million at nag-design na sila ng mga accompanying facilities kahit wala pa yung high dam. So yung plano, kumbaga, naghihintay na lang, nakakasana, inaantay na lang yung approval ng NEDA at yung pag-release nitong 18.8 billion lang. Okay. So, pwede ho bang makita yung kanilang feasibility study o project plan? Para sa, Papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na yun at matagal na naghihintay. alam naman nila nakakalkaling ko to. Sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of time na ito ho i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So, dapat ngayon pa lamang dinadalan nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabutin nila ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan hanggang sa mabaon na sa limot.
Next time sana, Madam Sponsors, the President, dapat prepared ito. Budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-Blue Ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigi. May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para maipakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. So now, we need a feasibility study that will show to us na kaya nilang tapusin yung project by 2028. Tama po. At ako mismo, interesado rin sa pagkahaba-haba ng panahon na may balog-balog sa ating budget. Ngunit wala ang nakikita sa Tarlac, talagang kinakailangan kalkalin ng maigi yan. Pinagsabihan ko na sila na dapat magdala ng maayos na kopya at updated, pinakabago. Doon sa issue po ng right of way, ano na po nangyari? Ayun na nga po mga kapatid, no? Nakakalungkot po sa maraming ahensya po ng ating gobyerno na patuloy pong humihingi ng budget, patuloy pong nadadagdagan at tumataas ang kanilang mga budget na hinihingi taon-taon. Pero ang mga government agency naman po ito ay hindi naman po nagpa-function. Wala pong nai-improve. Katulad po nitong NIA na to, National Irrigation Administration, na lintik na to, na wala man lang, parang wala naman tayong nakikitang improvement dito sa sa pamamalakad ng ahensya na to. Napatuloy lang po silang, ay narinig po natin kay Senator Rapi Tulfo na humihingi lang po ito ng pondo. At wala pong napapatunayan na gagawang proyekto. At ang sabi po ni Senator Amy ay itinatambak lang po nila ang kanilang pondo. Kung magkaganon po, ibigay nyo na lang po yan sa mga ibang ahensya po na nangangailangan po ng pondo. Marami pong ahensya ang kinakapos po sa pondo at nakikita po natin nagpa-function at tumutulong po sa ibang tao. Pero kayo po, taon-taon, bilyon po ang hinihingi nyong pondo na may kaubuang 18.8 billion na buong ahensya po ng National Irrigation Administration. Tapos isang proyekto po, 261 million dyan po sa Balugbog Multipurpose Project po na yan ng Phase 2. Wala naman po tayong nakikitang improvement. Ayan po, bumilang na po ng isang dekada hanggang ngayon po. Wala pa rin pong achievement. Wala pa rin tayong nakikitang pagbabago. Kaya question po ito ni Senator Rapi Tulfo kung nagkakaroon na ba ng nakawan dito o sa buwatan dito sa pamamagitan po ng NAIA administration na ito. Kung mga ganito lang po ang pagpapatakbo ng ahensyang ito, ay buwagin nyo na po. Kung ganito lang po ang nangyayari na ano po sabi ni Senator Rapi Tulfo, ang nagbabantay ng mga tao dito wala pong tao na nakita nagbabantay. Ang meron ipis, daga, ahas, kuliglig na pinapasahod ng putang inang mga iyan, na pinapasahod ng gobyerno. Ay ba? Mga kapatid, sayang po ang binabayad ng gobyerno dito. Mag-isip-isip tayo kung ito po ay papondohan pa natin. Kaya maraming salamat Senator Rapi Tulfo sa pagtayo mo rito at pagtindig mo dito dahil ito po ay national budget po. Ito po ay popondohan ng taong bayan. Nang magpapasahod dito ay taong bayan tapos winawalang hiyalang ng mga gagong mga tao nito ng NIA. Aba, maawa kayo sa taong bayan na nagpapakahirap, nagkakandakuba, dugot, pawis ng taong bayan itong isinasakripisyong pondo para dyan. Tapos wala naman pong nakikitang proyekto o wala man lang nakikitang pag-asenso. Aba, mag-isip-isip tayo mga sir, mga ma'am. Maawa tayo sa taong bayan na nagbibigay po ng pondo at nagbabayad po ng mga taxpayer po ng ating bansa. Buwagin nyo na po yan kung patuloy pong puro po kapalpakan ang ginagawa po ng inyong ahensya. May mga tao pa pong karapat-dapat para umupo dyan at para makapagbigay ng maayos na trabaho at dekalidad na ahensya ng gobyerno. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga naging pahayag po ni Senator Rapi Tulfo dito sa mga walang hiyang nakaupo dito sa NIA?
ng National Irrigation Administration. Sila po ba ay karapat-dapat pang bigyan ng 18.8 billion ngayong taon at 261 million na hindi na raw po maibibigay dahil meron pa daw pong naipit na pondo na hindi po nagamit nung nakaraang taon? Ano po ang masasabi niyo mga kapatid? Ipahayag niyo po ang inyong mga komento, suggestion dyan sa ating comment section at isa-isahin po natin yan. Maraming salamat po.